Disclaimer: ang kwentong ito ay kathang-isip lamang at nakabatay sa mga alamat, paniniwala, at kwentong bayan na matagal nang umiiral sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Anumang pagkakahawig ng mga tauhan, lugar, o pangyayari sa tunay na buhay ay hindi sinasadya at pawang nagkataon lamang. Layunin ng kwentong ito na magbigay aliw, kilabot, at aral, at hindi upang maghasik ng takot o maling paniniwala. Hinihikayat ang mga mambabasa o nakikinig na ituring ang bawat detalye bilang bahagi ng malikhaing pagsasalaysay. Sa malayong sulok ng ating bansa, may mga baryo na hanggang ngayon ay nababalutan ng mga lumang alamat at kwentong bayan. Doon, tila hindi naluluma ang takot sa mga nilalang na matagal nang iniingatan ng mga matatanda sa kanilang mga kwento. Isa na roon ang baryo kung saan nakatira ang aming pamilya, isang lugar na napapaligiran ng malalawak na palayan, makakapal na gubat, at malalalim na sapa na tila ba nagtatago ng maraming sikreto. Kapag sumapit ang gabi, ang buong baryo ay natatabunan ng katahimikan na mas nakakatakot pa kaysa sa anumang ingay. Tanging huni ng mga kuliglig at iyak ng mga uwak ang bumabasag sa dilim. Ako mismo, bilang isang batang lumaki sa baryo, ay hindi agad naniwala sa mga kwento ng mga matatanda tungkol sa aswang. Madalas kong marinig ang kanilang mga usapan tuwing mailamay o pagtitipon, kung saan paulit-ulit nilang inuusal ang babala, huwag kayong basta-basta lalabas kapag hating gabi. At kung sakaling makarinig kayo ng kakaibang ingay, huwag kalimutang may dala kayong kawali at kutsara. Noong una, napapangiti lang ako sa ganoong paalala. Sino ba namang maniniwala na ang simpleng kawali at kutsara ay magiging sandata laban sa mga halimaw na kumakain ng laman? Ngunit sa baryong ito, ang lahat ng pamahiin ay sinusunod, sapagkat sabi nga ng mga nakakatanda, mas mabuti nang maniwala kaysa magsisi. Maliit lamang ang aming pamilya. Ako, ang aking ina, at dalawa kong nakababatang kapatid ang nakatira sa lumang bahay na yari sa kahoy at pawid. Ang aming ama naman ay madalas nasa kabilang bayan para magtrabaho bilang karpintero. Kaya sa tuwing dumarating ang gabi, lalo na kung wala si ama, si inay ang siyang nagsisiguro na bago matulog, nakasara na ang lahat ng bintana at nakasabit ang mga bawang at buntot pagi sa mga gilid ng pintuan. At syempre, hindi mawawala ang kawali at kutsara na nakapatong sa ibabaw ng hapag, handang ipangtunog sakaling may marinig na kakaibang kaluskos sa dilim. Ang baryo namin ay tila payak at tahimik kung pagmamasdan sa araw. Ang mga bata ay malayang naglalaro sa kalsada, tumatakbo sa palayan at nagtatawanan sa gilid ng ilog. Ang mga matatanda naman ay nagsisibak ng kahoy, nagbabantay ng mga hayop o kaya ay nagtutungo sa bayan para mamalengke. Ngunit pagdating ng dapit hapon, nag-iiba ang lahat. Ang mga bata ay agad nang pinapauwi, ang mga tindahan ay isa-isang nagsasara, at ang mga matatanda ay nagsisindi ng lampara habang binabantayan ang paligid. Wala kang makikitang tao sa daan pagsapit ng 8:00 ng gabi. Ang tanging makikita mo na lang ay mga ilaw mula sa lamparang nakasabit sa mga bintana ng bawat bahay. Minsan, tinanong ko ang aking lola kung bakit ganoon kahigpit ang mga tao sa baryo pagdating ng gabi. Mumiti lang siya at sinabing, "Iho, hindi lahat na nilalang ay nakikita ng mata. At hindi lahat ng gising sa gabi ay tao." Kasabay nito, ibinahagi niya ang karanasan ng kanyang kabataan, kung paano raw minsan ay sinubukan ng isang aswang na pasukin ang kanilang bahay. Ang tanging nakapagtulak palayo roon ay ang sabayang pagtunog ng kawali at kutsara ng buong pamilya. Hindi nila kayang tiisin ang tunog, dagdag ni Lola. Parang tinutusok ang kanilang pandinig at sinusunog ang kanilang balat. Sa totoo lang, hindi ko alam kung paniniwalaan ko ang kwento ni Lola. Pero tuwing nakikita ko kung gaano kaseryoso ang mga matatanda sa paghahanda tuwing gabi, naguguluhan ako kung talaga bang kathang-isip lang ito o may katotohanan. At hindi nagtagal, unti-unti ko ring mararamdaman na may kakaiba talaga sa baryong ito. Sa mga unang linggo ng tag-ulan, may mga nangyaring hindi pangkaraniwan. Una, sunod-sunod na nawala ang mga alagang manok ng mga kapitbahay. May isa pang baka na natagpuan sa bukid, patay, walang laman ang tiyan at tila sinipsip ang dugo. Ang mga ganitong pangyayari ay mabilis na kumalat sa baryo, at lalong tumindi ang mga paalala ng mga nakatatanda, huwag na huwag lalabas ng gabi, at siguraduhing may dala o katabing kawali at kutsara bago matulog. Hindi rin nakatulong ang mga kwento ng mga bata na nagsasabing may mga matang nakasilip sa dilim ng gubat tuwing sila'y naglalaro.
Ang iba na may nakaririnig daw ng mahaba at malakas na hikbi ng babae tuwing hating gabi na unti-unting lumalapit sa kanilang mga bahay, ngunit biglang nawawala kapag pinatunog na ang kawalit kutsara. Sa lahat ng ito, nagsimula akong magdalawang isip. Totoo kaya ang mga sinasabi nila? O bunga lamang ng takot at imahinasyon ng mga tao? Ngunit isang bagay ang tiyak, sa baryo naming ito, walang sinuman ang nagbibiro tungkol sa aswang. Ang unang bahagi ng aking kwento ay paglalarawan lamang ng aming pamumuhay sa baryo at ng paniniwala ng mga tao. Ngunit ito ay simula lamang ng mas matinding kabanata na magpapatunay kung ang simpleng kawali at kutsara ay sapat nga bang panangga laban sa mga nilalang na naglalaway sa laman ng tao. Mabilis kumalat ang mga tsismis at balita sa aming baryo, lalo na kapag may nangyayaring hindi maipaliwanag. Sa isang maliit na komunidad kung saan magkakakilala halos lahat ng tao, ang kahit anong kakaibang pangyayari ay agad na pinag-uusapan. At sa mga nakaraang linggo, tila dumami ang mga kwentong nagdudulot ng kaba at sindak sa bawat bahay. Nagsimula ang lahat ng isang gabi, nagising ang aming kapitbahay na si Mang Fidel dahil sa kakaibang ingay sa kanyang bakuran. Nang siya'y lumabas dala ang kanyang lampara, natagpuan niyang wala na ang isa sa kanyang alagang baboy. Sa tabi ng kulungan, may bakas na mga paa na hindi karaniwang nakikita, mahahaba, parang paa ng tao, ngunit may tila kuko na matutulis. Kinabukasan, dumagsa ang mga tao sa kanyang bakuran, at ang lahat ay iisa ang hinuha, aswang ang kumuha. Hindi nagtagal, nasundan pa ito ng iba pang pangyayari. Si Aling Rosa naman, isang matanda na nakatira malapit sa sapa, ay nakitang nagwawala at umiiyak dahil ang kanyang mga manok ay natagpuang patay na parang nilaslas ang liig. Ang mas nakapagtataka, wala ni isang patak ng dugo ang naiwan sa paligid. Muli, bumalik ang usapan, mga aswang ito, sinisipsip nila ang dugo ng alaga. Sa tuwing nagtitipon ang mga tao sa maliit na tindahan ni Aling Delay, ang mga kwentong ito ang laging paksa ng diskusyon. Ang mga bata ay nakikinig mula sa gilid, nanginginig habang tinatakpan ang kanilang mga tainga, samantalang ang matatanda naman ay mas lalong nagiging seryoso. Walang sinuman ang nagtatawa o nagbibiro tungkol dito, dahil lahat ay takot na takot. Doon ko unang napansin na ang mga lalaki sa baryo ay nagsimulang magdala ng itak o sibat tuwing gabi, habang ang mga babae at bata ay maihawak na bawang at asin. Ngunit ang pinakamalakas na panlaban na paulit-ulit na binabanggit ng mga matatanda ay ang sabayang pagtunog ng kawali at kutsara. Ayon kay Aling Iska, isang matandang albularyo sa baryo, hindi raw matitiis ng mga aswang ang matinis at magulong tunog nito. Parang pinapaso ang kanilang balat, parang sinusunog ang kanilang tainga, sabi niya habang mahigpit na nakatitig sa amin. Kaya kung sakaling maramdaman niyong may nagmamasid, huwag mahihiyang patunugin ang inyong mga kawali. Noong una, para sa akin ay tila biro lamang iyon. Subalit nang dumating ang isang gabi na mismong pamilya namin ang nakaranas ng kababalaghan, nagsimula na rin akong maniwala. Habang kami ay nakahiga, biglang narinig ni Inay ang malakas na pagaspas sa bubungan. Hindi iyon tunog ng ibon o paniki, mas malakas, mas mabigat. Agad niya kaming ginising at pinahawakan sa bawat isa ang tig-isang kutsara. Kinuha naman niya ang malaking kawali sa kusina at sinimulan itong hampasin. Klang! 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 Bumungad ang tunog na nakakabingi sa loob ng bahay. At kasabay nito, narinig naming nagkagulo ang bubungan, para bang may mabigat na nilalang ang nagmamadaling lumipad palayo. Tahimik kaming lahat na nakatitig sa isa't isa, habol ang hininga. Doon ko unang naramdaman ang kakaibang kilabot, na baka nga totoo ang lahat ng sinasabi ng matatanda. Kinabukasan, ikinuwento ni Inay ang nangyari sa aming mga kapitbahay. Hindi na kami nagulat nang malaman na halos lahat ng pamilya ay may kahalintulad na karanasan. May mga nakakarinig ng yapak sa labas ng bintana, may nakakakita ng anino sa dilim, at may mga naririnig na hikbi ng isang babae na umiikot sa mga bahay tuwing hating gabi. Ngunit laging natatapos ang lahat ng iyon kapag sabay-sabay ng pinapatunog ang kawali at kutsara. Mula noon, naging kaugalian na ng buong baryo na mag-ingay gamit ang kanilang mga gamit sa kusina tuwing may nararamdaman silang kakaiba. Hindi na ito nakakatawa para sa akin. Sa halip, ito'y nagsilbing simbolo ng aming pagkakaisa, isang ritual na sabay-sabay naming ginagawa upang itaboy ang kasamaan. At bagamat nakakapagod at nakakabingi, mas pinili naming magtiis kaysa maging biktima. Habang lumilipas ang mga araw, mas dumadami ang kwento ng kababalaghan.
May isang bata na biglang nagkasakit, at ayon sa kanyang ina, nakita raw niyang may babaeng nakasilip sa bintana noong gabi bago ito nagkasakit. May isa namang magsasaka na nakakita ng malaking nilalang na lumilipad sa gitna ng dilim, may mahabang pakpak at matatalim na kuko. Ang lahat ng ito ay lalong nagpapatibay sa paniniwala ng mga tao na ang aming baryo ay pinupuntirya ng mga aswang. At sa gitna ng lahat ng ito, nagsisimula na ring mabuo ang kaba sa aking dibdib. Hindi na ito basta alamat o kwento ng matatanda. Ito'y nagiging realidad, dahan-dahang kumakain sa aming katahimikan. Sa bawat tunog ng kawali at kutsara, may kasamang dasal at pag-asa na sana ay hindi kami mapili bilang susunod na biktima. Ngunit sa kabila ng mga babala, may bahagi pa rin sa akin na umaasa na baka hindi totoo ang lahat. Baka dala lamang ito ng imahinasyon ng mga tao at takot na pinalaki ng kwento. Ngunit sa bawat gabing lumilipas, parami ng parami ang ebidensya na may ibang nilalang na gumagala sa aming paligid. At malapit na kaming masubok kung hanggang saan nga ba ang kayang gawin ng aming mga kawali at kutsara. Sa paglipas ng mga araw, lalo pang tumindi ang kaba sa aming baryo. Ang mga balita ng mga nawawalang hayop at kakaibang ingay sa gabi ay naging karaniwan na para bang normal na lamang na makarinig ng sigaw ng isang babae o pagaspas ng pakpak sa bubungan. Ngunit sa kabila nito, pinipilit naming mamuhay ng normal sa umaga, nag-aararo ang mga magsasaka, naglalaba ang mga nanay at naglalaro pa rin ang mga bata. Subalit sa oras na magsimulang lumubog ang araw, dumarating ang takot na unti-unting bumabalot sa bawat isa. Isang gabi, naranasan ng aming pamilya ang kauna-unahang matinding pagtatagpo sa dilim. Naaalala ko pa, 10:00 na ng gabi at kagagaling lang namin sa hapagkainan. Si inay ay abala pa sa paghugas ng mga plato, habang ako naman ay nakahiga sa papagkasama ang mga kapatid ko. Tahimik ang paligid, maliban sa huni ng kuliglig at malakas na hampas ng hangin sa dingding ng aming bahay na yari sa pawid. Ngunit biglang, sa gitna ng katahimikan, may narinig akong kaluskos sa bubungan. Noong una, inisip kong baka daga o pusa lamang iyon, ngunit nang marinig ko ang sunod-sunod na pagaspas, alam kong hindi na iyon normal. Hindi iyon tunog ng maliit na hayop, malakas, mabigat, at tila ba umiikot sa bubungan ng aming bahay. Agad kong tinawag si inay, "Inay, may naririnig po ako sa bubungan." Tumigil siya sa paghugas, at makikita ang kaba sa kanyang mukha. Hindi siya nag-aksaya ng oras, kinuha niya agad ang malaking kawali at isang lumang kutsara na nakahanda palagi sa kusina. Biglang klang, klang, klang. Ang umalingaw sa buong bahay habang sunod-sunod na hinahampas ni inay ang kawali. Nagising ang aking mga kapatid at nagsimulang umiyak dahil sa ingay at takot. Ako naman ay walang nagawa kundi ang tumulong, kumuha ako ng maliit na kawali at pinatunog din ito ng malakas. Unti-unti, narinig naming may mabilis na kalabog sa bubungan, kasabay ng tila boses ng isang nilalang na umuungol na parang nasasaktan. At sa isang iglap, bigla na lamang itong naglaho. Tahimik kaming lahat, habol ang hininga. Ang tanging naiwan ay ang ingay ng aming mga kawali at ang mabilis na tibok ng aming mga puso. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako dahil umalis ang nilalang o mas matatakot dahil ibig sabihin lamang noon, totoo ang mga kwento ng mga matatanda. Kinabukasan, ikinuwento namin ang nangyari sa aming mga kapitbahay. Doon ko nalaman na halos sabay-sabay din silang nakarinig ng mga kakaibang ingay sa kani-kanilang bubungan. Si Mang Fidel ay nagsabi na may nakita raw siyang anino ng isang malaking pakpak na dumaan sa kanilang bakuran. Si Aling Rosa naman ay nagkwento na may babaeng nakatayo sa harap ng kanyang bahay, ngunit nang patunugin niya ang kawali, biglang naglaho ito na parang usok. Mas lalong tumibay ang paniniwala ng lahat na ang aming baryo ay pinupuntirya ng mga aswang. Kaya simula noon, tuwing gabi, sabay-sabay na naghahanda ang lahat ng pamilya. Ang bawat bahay ay may tig-iisang kawali at kutsara na nakalagay sa hapag o nakasabit sa pintuan. Ang ilan ay naglalagay din ng asin sa bintana, samantalang ang iba naman ay nagbabantay sa labas habang may hawak na itak. Ngunit kahit gaano kami kahanda, hindi pa rin nawala ang kaba sa aming mga puso. Sapagkat alam naming darating muli ang mga nilalang na iyon, at baka sa susunod, mas malakas, mas mapanganib, at mas determinado silang makapasok. Minsang gabi, nang nagtitipon ang mga lalaki ng baryo sa ilalim ng malaking puno ng akasya, upang pag-usapan ang aming kalagayan, narinig naming lahat ang iisang tunog mula sa malayo, isang mahaba at malungkot na iyak ng isang babae.
Unti-unting lumalapit ang iyak na iyon, dumadagundong sa bawat dingding ng aming bahay. Ang mga bata ay nagsisiksikan sa kanilang mga ina, habang ang mga lalaki naman ay mabilis na kinuha ang kanilang mga sandata. Handa na kayo, sigaw ni Mang Fidel. At sabay-sabay, buong baryo ang nagpatunog ng kanilang mga kawali at kutsara. Klang! 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 Ang ingay ay nagmistulang orkestra ng takot at depensa. Lahat ng sulok ng baryo ay napuno ng matinis na kalampag. At sa gitna ng tunog na iyon, nakita ng ilan ang anino ng isang nilalang na lumilipad sa ibabaw ng mga bahay. Mabilis itong nagpalipat-lipat, ngunit hindi ito nakalapit sa alinman sa mga tahanan. Hanggang sa kalaunan, nawala ang iyak ng babae at muling bumalik ang katahimikan. Ngunit para sa amin, iyon ay hindi pagtatapos. Sa halip, iyon ang simula. Sapagkat malinaw na nagbabalik ang mga aswang, at sa bawat gabi, mas nagiging matapang at mapangaha sila. Ang unang pagdalaw ng dilim ay patikim lamang ng mas matinding unos na paparating. Sa gabing iyon, natutunan kong ang aming mga kawali at kutsara ay hindi lamang gamit sa kusina. Ang mga ito'y naging simbolo ng aming panlaban, hindi lamang sa mga nilalang na umuusbong mula sa dilim, kundi pati na rin sa takot na pilit na kinakain ang aming pagkatao. Hindi nagtagal, nagsimula ng maging mas madalas at mas mapanganib ang pagpaparamdam ng mga aswang sa aming baryo. Kung noong unay parang nagmamatsyag lang sila mula sa dilim, ngayon ay tila mas nagiging agresibo ang kanilang kilos. Hindi na lamang ingay sa bubungan o hikbi ng isang babae ang naririnig, may mga pagkakataon na mismong mga hayop at tao na ang kanilang binibiktima. Sa ikatlong linggo mula nang una naming maranasan ang pagdalaw ng dilim, sunod-sunod na insidente ang naganap. Una, ang alagang baka ni Mang Turo ay natagpo ang patay sa gitna ng palayan. Wala itong laman sa tiyan at ang lieg ay tila sinipsip hanggang matuyo. Ang katahimikan ng gabi ay nabasag ng iyak ng kanyang pamilya, sapagkat ang baka ay tanging pinagkukunan nila ng gatas at ikinabubuhay. Sa umagang iyon, nagtipon-tipon ang buong baryo sa kanilang bakuran, at lahat ay nagsasabing iisa lang ang may gawa, mga aswang. Kasunod nito, isang batang babae naman ang biglang nagkasakit. Si Liza, 7 taong gulang, ay nagising isang umaga na namumutla at halos walang malay. Ayon sa kanyang ina, bago mangyari iyon, nakita raw niya ang anino ng isang babaeng nakatayo sa ilalim ng kanilang bintana noong gabi. Ang aninong iyon ay tila nakasilip, nakatitig kay Liza habang natutulog. Nang ikinuwento ito sa mga kapitbahay, lalo lamang lumakas ang paniniwala ng lahat na ang mga aswang ay hindi lang mga hayop ang pinupuntirya, kundi pati na rin ang mga bata. Ang takot ay lalo pang tumindi nang may isang magsasaka, si Canestor, na halos hindi na nakauwi mula sa kanyang bukirin. Ayon sa kanya, habang naglalakad siya pauwi, nakarinig siya ng pagaspas sa itaas ng mga puno. Nang siya'y tumingala, nakita niya ang isang malaking nilalang na may mahahabang pakpak, mapupulang mata at matutulis na kuko. Mabilis niyang itinakbo ang kanyang katawan pauwi, at habang tumatakbo, pinatunog niya ang hawak niyang maliit na kawali at kutsara na dala niya palagi. Saka lamang umano siya nakaligtas nang magsimulang lumayo ang nilalang dahil sa ingay. Dahil sa mga pangyayaring ito, nagdesisyon ang buong baryo na mas higpitan ang pagbabantay tuwing gabi. Ang mga lalaki ay nagsimulang magbantay sa labas ng kani-kanilang bahay, bitbit ang itak at sibat, habang ang mga babae at bata naman ay nakahanda sa loob, may hawak na mga kawali at kutsara. Sa bawat pintuan at bintana, isinabit ang bawang at asin, at ang mga lampara ay hindi pinapatay kahit sa kalagitnaan ng gabi. Ngunit sa kabila ng lahat ng paghahanda, hindi pa rin mapigilan ang takot na lumalamon sa aming mga puso. Sapagkat tuwing nagsisimula ang gabi, may pakiramdam kaming may mga matang nakamasid sa amin mula sa dilim. Minsan, kahit walang ingay, ramdam naming may naglalakad sa labas ng aming mga bahay. Ang mga aso ay biglang tumatahol, ngunit kapag sinilip mo, wala kang makikita. Ang mga bata ay nagigising sa kalagitnaan ng gabi, umiiyak, at nagsasabing na naginip sila ng kakaibang babae na nakatitig sa kanila. Hindi nagtagal, pati ang mga kapitbahay naming matatanda ay nagsimulang magkasakit. Si Aling Dele, na may tindahan sa kanto, ay nagsabi na may mabigat na nilalang na nakadagan sa kanya habang siya'y natutulog. Hindi siya makasigaw, hindi rin siya makagalaw. Ngunit nang marinig ng kanyang anak ang ungol niya, agad itong kumalampag ng kawali at kutsara. Doon lamang nawala ang bigat na naramdaman ni Aling Delay.
Ang kanyang katawan ay punong-puno ng pasa kinabukasan na parang piniga ng kung sino. Mas lalong lumakas ang pag-aatubili ng mga tao na lumabas ng gabi. Wala nang naglalakad sa kalsada pagdating ng alas 7. Ang mga tindahan ay mas maagang nagsasara, at ang mga tao ay tila nagtatago sa kani-kanilang mga tahanan, na para bang ang buong baryo ay isang malaking kulungan ng takot. Ngunit kahit nakatago, hindi rin kami panatag, dahil alam naming kahit saan, kahit kailan, maaari silang umatake. Dito na rin nagsimulang maging simbolo ng pagkakaisa ang tunog ng kawali at kutsara. Isang gabi, narinig naming may malakas na iyak ng babae sa may dulo ng baryo. Agad-agad, bawat bahay ay nagpatunog ng kanilang kawalit kutsara. Ang buong baryo ay nagmistulang isang malaking banda ng kalampag, at sa gitna ng ingay, nakita ng ilan ang anino ng isang malaking nilalang na mabilis na tumakas patungo sa gubat. Sa pagkakataong iyon, napagtanto namin na hindi lamang ang aming pamilya, kundi ang buong baryo ay nagiging sandigan ng isa't isa. Ngunit kasabay ng pagkakaisang ito, naroon din ang mas malalim na pangamba. Sapagkat habang tumatagal, nagiging mas mapangahas ang mga aswang. Kung dati ay nakontento na sila sa panghaharas mula sa dilim, ngayon ay nagtatangkang pumasok sa mga bahay, dumadagan sa mga natutulog, at nanghihina ng mga bata at matatanda. Alam naming darating ang oras na hindi sapat ang simpleng kalampag upang sila'y mapalayas. At sa gabing iyon, habang nakaupo ako sa tabi ng aking ina, hawak ang aking maliit na kawali at kutsara, nagsimula akong magtanong sa sarili, hanggang kailan kaya namin kayang ipaglaban ang aming baryo laban sa mga halimaw na ito. Ang paglala ng kababalaghan ay nagsilbing paalala na ang aming laban ay hindi simpleng biro. Ito'y hindi lamang laban ng aming pamilya, kundi laban ng buong baryo, isang laban na hindi namin alam kung hanggang saan tatagal. Dumating ang gabing kinatatakutan ng lahat sa aming baryo. Hindi na iyon basta mga kaluskos o malalayong hikbi lamang, ngayon, dumating na ang mismong pagsalakay ng mga nilalang na matagal nang ikinukwento ng matatanda. Hanggang ngayon, sariwa pa sa aking isipan ang bawat sigaw, ang bawat kalampag ng kawali at kutsara, at ang bawat tibok ng puso ko na akala ko'y titigil sa sobrang takot. Alas 11 ng gabi nang magsimula ang lahat. Sa una, tahimik lamang ang paligid. Ang mga bata ay mahimbing nang natutulog, habang ang mga matatanda naman ay nakabantay pa rin, gising, hawak ang kani-kanilang gamit. Si inay ay nakaupo sa gilid ng bintana, hawak ang kawalit kutsara, at ako naman ay nasa tabi niya, handa ring tumulong kung kinakailangan. Ang katahimikan ay biglang nabasag nang marinig naming muli ang nakapanindig balahibong iyak ng isang babae. Ngunit sa gabing iyon, mas malakas, mas malapit, at mas nakakatakot ang tinig. Wah! Ang boses na iyon ay dumadagundong sa buong baryo. Hindi lamang isang bahay ang nakarinig, lahat kami ginising ng iyak na iyon. Isa-isa, mula sa bawat tahanan, nagsimulang magpatunog ng mga kawali at kutsara ang mga tao. Ang buong baryo ay biglang nag-ingay, ngunit kakaiba ang gabing iyon. Kahit gaano kalakas ang kalampag, hindi agad nawala ang iyak ng babae. Sa halip, lalo pa itong lumakas, hanggang sa narinig naming lahat ang malalakas na pagaspas ng pakpak sa himpapawid. Sa sumunod na sandali, nagsimula na ang kaguluhan. May mga anino na bumababa mula sa langit, malalaking nilalang na may mahahabang kuko, kumikislap ang mapupulang mata, at naglalaway na tila mga gutom na aso. Isa-isa silang lumapag sa mga bubungan, at ang ilan ay dumiretso sa mga bakuran. Ang mga aso ay nagsisigaw sa tahol, ngunit mabilis din silang napatahimik. Ang iba'y nakita naming kinalagkad palayo ng mga nilalang na iyon. Patunugin niyo ang mga kawali. Huwag kayong titigil, sigaw ni Mang Fidel mula sa gitna ng kalsada, habang walang takot na pinapalo ang hawak niyang malaking kawali gamit ang kahoy na sandok. Sabay-sabay kaming nag-ingay. Ang buong baryo ay nagmistulang isang malaking tambol, puno ng kalampag at sigawan. Ang mga aswang ay tila nasasaktan, ang ilan ay napapaurong, ang iba ay nagpipilit lumapit ngunit nanginginig sa bawat kalampag. Ngunit hindi lahat ay napigil. Isa sa mga kapitbahay namin, si Aling Rosa, ay nagsisigaw habang tinatangka ng isang aswang na pasukin ang kanilang bahay. Mabilis namang rumesponde ang mga kalalakihan, nagsisigaw habang sabay-sabay na kumalampag ng kanilang mga kawali. Nakita naming umatras ang nilalang, ngunit bago ito tuluyang lumipad palayo, nag-iwan ito ng malalim na galo sa dingding ng kanilang bahay. Sa gitna ng kaguluhan, naramdaman ko ang bigat ng sitwasyon. Hindi na ito simpleng pananakot.
hindi na rin ito basta panggugulo. Ito'y isang ganap na pagsalakay. Parang isang digmaan sa pagitan ng mga tao at mga halimaw mula sa dilim. Habang patuloy ang kalampagan, may isang nilalang na biglang bumagsak sa aming bubungan. Napakalakas ng tunog at muntik nang bumigay ang pawid. Agad akong sumigaw kay inay, "Inay! Nandito na sila!" Mabilis niyang itinuro sa akin ang gawain, "Huwag kang titigil. Patunugin mo iyan." At sabay kaming kumalampag, klang, klang, klang. Hanggang sa marinig naming umuungol ang nilalang para bang pinapaso ng tunog. Ilang saglit pa, narinig naming lumipad ito palayo, kasabay ng malakas na hampas ng hangin. Ngunit hindi lahat ay ganoon kaswerte. Ilang bahay ang nabasag ang mga bubungan at may mga pamilya na halos hindi na nakayanan ang sobrang takot. Ang ilan ay napahinto sa kalampag dahil sa sobrang kaba at doon nagsimulang lumapit ang mga nilalang sa kanilang bahay. Mabuti na lamang at agad rumesponde ang mga kapitbahay, sabay-sabay silang pumaligid at kumalampag ng kanilang mga kawali hanggang sa mapaurong muli ang mga aswang. Ang buong baryo ay nagkaisa. Walang iwanan. Sa bawat sigaw ng tulong, may kapwa-baryo na tumatakbo dala ang kanilang mga sandata at kawali. Ang tunog ng kutsara laban sa kawali ay naging musika ng aming paglaban, musika ng aming pag-asa. At habang tumatagal ang laban, lalo naming nakikita na bagamat nakakatakot ang mga aswang, hindi sila kayang lumaban sa tapang ng sama-samang komunidad. Ngunit kahit na napaurong namin sila sa gabing iyon, hindi iyon natapos na walang kapalit. May ilang sugatan, may mga bahay na halos gumuho, at may mga alagang hayop na hindi na naisalba. Ang baryo ay tila dinaanan ng bagyo, pagod, sugatan, ngunit nagtagumpay. Pagkatapos ng laban, nagtipon-tipon kaming lahat sa gitna ng baryo, hawak-hawak pa rin ang aming mga kawalit kutsara. Ang mga bata ay umiiyak, ang matatanda ay humihikbi, at ang mga kalalakihan ay pawis na pawis at hingal na hingal. Ngunit lahat kami ay buhay. Lahat kami ay nakaligtas. At habang nagkakatinginan kami, alam naming iisa ang iniisip, hindi iyon ang huli. Ang gabing iyon ay hudyat lamang ng mas matinding laban na darating. Ang mga aswang ay hindi basta susuko, at tiyak na babalik sila ng mas malakas, mas matindi at mas determinado. Kaya't habang naglalaho ang liwanag ng buwan at dumarating ang unang sikat ng araw, pinanghawakan namin ang aming mga kawali at kutsara, na para bang mga espada ng isang sundalo. Sapagkat sa aming baryo, iyon lamang ang tanging sandata na kayang tumalo sa mga halimaw ng dilim. Matapos ang matinding pag-atake ng mga aswang, muling nagbalik ang katahimikan sa baryo. Ngunit hindi na ito katulad ng dati. Ang mga tao ay hindi na makatulog ng mahimbing, ang bawat kaluskos ay tila banta, at ang bawat pagaspas ng ibon sa bubungan ay nakakapagdulot ng kilabot. Kahit pa nagsama-sama kaming lumaban at napatunayan naming kaya naming ipagtanggol ang aming baryo gamit ang kawalit kutsara, alam naming hindi pa tapos ang lahat. Ilang araw matapos ang pagsalakay, nagsimulang kumalat ang bulungan sa baryo. Hindi lamang daw basta mga halimaw mula sa labas ang dumadayo sa amin. Ayon sa mga matatanda, maaaring may isa o ilan sa mga kabaryo ang mailihim na lahi ng aswang, mga taong kahalo ng dugo ng mga nilalang na iyon, nagtatago lamang bilang karaniwang mamamayan sa araw. Ngunit lumalabas ang kanilang tunay na anyo sa gabi. Noong una, hindi ko pinansin ang mga bulungang iyon. Para sa akin, baka dala lamang ng takot ng mga tao. Ngunit isang gabi, habang nagtitipon ang mga kalalakihan sa gitna ng baryo, lumapit si Aling Iska, ang matandang albularyo. Sa kanyang garalgal na tinig, nagbitiw siya ng mga salitang nagpayanig sa lahat. Hindi lahat ng nakikita niyo ay kaaway. Minsan, ang mismong kasama niyo sa hapag, siya ring umaaligid sa bubungan niyo sa gabi. Nagtinginan kaming lahat. Hindi namin alam kung anong ibig niyang sabihin, ngunit ramdam naming mailaman ang kanyang mga salita. Doon na rin niya ikinuwento ang isang matandang alamat, na ang mga aswang ay hindi laging ganap na halimaw. Ang ilan ay kalahating tao, kalahating aswang, at kaya nilang magkubli sa anyo ng karaniwang mamamayan. Ang mas nakakatakot, ayon kay Aling Iska, ay kadalasan, hindi mo sila makikilala hanggat hindi sila nahuli sa akto. Maaari silang maging mabait na kapitbahay, matulunging kaibigan, o kahit kamag-anak mismo. Ngunit sa oras ng gutom at dilim, doon lumalabas ang kanilang tunay na anyo. Nagsimulang dumami ang hinala sa baryo.
May ilan na nagtuturo kay Mang Fidel dahil siya raw ay palaging gising tuwing gabi at tila may alam sa mga kilos ng mga nilalang. Ang iba naman ay nagdududa kay Aling Rosa sapagkat sa kabila ng lahat ng pag-atake, tila walang pinsalang dumadapo sa kanilang bahay. At higit sa lahat, may mga bulungan na maging si Aling Iska mismo, ang albularyo, ay maaaring nagtatago ng lihim. Ngunit isang gabi, may nangyaring nagpabago ng lahat. Habang nakahiga kami, narinig naming muli ang mahina, ngunit kakaibang hikbi sa labas ng aming bahay. Hindi ito tulad ng malakas at nakakapangilabot na iyak na narinig namin dati. Ito'y mahina, parang batang umiiyak. Mabilis kaming tumayo at kinuha ang aming mga kawalit kutsara. Ngunit nang sinilip ni Inay ang siwang sa aming bintana, nakita niya ang hindi inaasahan, ang aming kapitbahay mismo, si Canestor, ang nakatayo sa dilim, may hawak na sako, at may kakaibang liwanag ang mga mata. Nestor, bulong ni Inay, halos hindi makapaniwala. Sa pagkakataong iyon, nakita namin kung paano unti-unting nag-iba ang anyo ni Canestor. Ang kanyang mga mata ay kumislap ng pula, ang kanyang mga kuko'y humaba, at ang kanyang bibig ay bumuka ng malaki, halos hindi nakasya sa kanyang mukha. Napasigaw ako at agad naming pinatunog ang aming mga kawali. Klang! 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 Napaatras si Canestor, napasigaw ng malahalimang na tinig, at mabilis na naglaho sa dilim. Kinabukasan, wala na si Canestor sa baryo. Wala ring nakakaalam kung saan siya nagpunta. Ngunit sapat na ang gabing iyon upang mapatunayan naming hindi katang-isip ang sinasabi ni Aling Iska, may mga taong ang may dugong aswang ang nagtatago sa anyo ng karaniwan. Mula noon, lalo pang tumindi ang takot at pagdududa sa baryo. Ang bawat isa ay naging mapagmatsyag. Ang mga dating malapit na kapitbahay ay biglang nagkaroon ng distansya sa isa't isa. Ang simpleng pagkutitap ng mata o kakaibang kilos ng isang tao ay agad nagiging sanhi ng bulungan, siya kaya'y aswang. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, isang aral ang tumatak sa akin. Ang aming kalaban ay hindi lamang mga nilalang mula sa labas ng baryo. Ang mas nakakatakot ay ang katotohanang maaari silang nasa tabi-tabi lang, nakikihalubilo, nakikipagkwentuhan, at minsan pa'y nakikisalo sa aming hapag. At sa oras na muli silang magbalik, hindi na lamang ingay ng kawalit kutsara ang aming magiging sandata, kundi pati na rin ang pagtitiwala at pagkakaisa na pilit sinisira ng kanilang mga lihim. Ang liwanag ng araw ay muling sumikat, ngunit ang baryo ay nanatiling balisa. Alam naming hindi iyon ang huli. Sapagkat sa bawat sulok ng aming komunidad, mayroong nagkukubling lihim, isang katotohanan na unti-unting nabubunyag. Dumating ang gabing kinatatakutan ng lahat, ang huling sagupaan. Matapos mabunyag ang lihim ni Canestor at ang katotohanang may mga aswang na nagkukubli bilang ordinaryong mamamayan, naging mas maigting ang paghahanda ng aming baryo. Hindi na sapat ang basta kalampag ng kawalit kutsara. Ngayon, kailangang magsama ng tapang, estratehiya, at pagkakaisa para malampasan ang pinakamalaking pagsubok na darating. Isang linggo ang lumipas mula nang mawala si Canestor. Ngunit hindi tuluyang tumigil ang mga pag-atake. May mga gabi pa ring may mga kaluskos, may mga hayop na biglang nawawala, at may mga sugatang natatagpuan sa bukid tuwing umaga. Ngunit kakaiba ang tahimik na gabing iyon, parang may pinaplano ang mga nilalang. At hindi nga kami nagkamali. Bandang hating gabi, nagsimulang gumalaw ang hangin. Ang malamig na simoy ay biglang naging matalim, para bang may dalang panganib. Ang mga aso sa buong baryo ay nagsitahulan ng sabay-sabay, at kasunod nito'y ang nakapanghihilakbot na pagaspas ng daan-daang pakpak. Mula sa langit, bumababa ang mga nilalang, hindi lang ilang aswang, kundi buong hukbo nila. Handa na kayo, sigaw ni Mang Fidel, habang hawak ang kanyang malaking kawalit sandok. Sa kabila ng kanyang edad, siya ang nagsilbing lider sa gabing iyon. Huwag tayong bibitaw. Sama-sama tayo. Sabay-sabay naming pinatunog ang aming mga kawalit kutsara. Klang! 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 Ang buong baryo ay muling nag-ingay, mas malakas kaysa dati. Ngunit kakaiba ang mga aswang ngayon. Hindi na sila basta umaatake at umaatras. Parang may plano sila, isang organisadong pagsalakay. Ang iba ay lumusob sa mga bubungan, ang iba ay dumiretso sa gitna ng baryo, habang ang iba na may pumalibot para putulin ang aming pagtakas. Doon ko nakita ang pinakamatinding eksena sa aking buhay.
Ang mga nilalang ay lumalaban kahit masakit sa kanila ang tunog ng aming mga kawalit kutsara. Para bang determinado silang tapusin ang lahat sa gabing iyon. Isa sa mga aswang ang sumugod kay Mang Fidel. Mabilis niyang itinapat ang kanyang kawali, pinapalo ito ng sunod-sunod, hanggang sa napasigaw ang nilalang at umurong. Ngunit bago ito tuluyang lumayo, nag-iwan ito ng malalim na sugat sa braso ni Mang Fidel. Hindi ako bibitaw, sigaw niya, kahit duguan na. Lalo siyang naging agresibo, at ang kanyang tapang ay nagsilbing inspirasyon sa lahat. Ang buong baryo ay nagkaisa. Ang mga babae at bata ay patuloy na nag-ingay mula sa loob ng bahay, habang ang mga kalalakihan ay lumalaban sa labas. Ang tunog ng kawali at kutsara ay nagmistulang kulog na umaalinggaw sa buong paligid. At sa gitna ng lahat ng ito, dumating si Aling Iska, dala ang mga bote ng langis at dahon ng bayabas. Gamitin niyo ito. Ibuhos niyo sa mga kawali, sigaw niya. Agad naming sinunod. Nang ibuhos ang langis sa aming mga kawali at muling pinatunog, mas matindi ang naging epekto. Ang mga aswang ay halos hindi na makalapit, ang ilan ay nagtatakbuhan, at ang iba na may tila napapasunog sa bawat kalampag. Noon ko lang nakita ang ganoong takot sa kanilang mga mata. Ngunit sa gitna ng laban, isang pamilyar na anyo ang lumitaw mula sa dilim. Si Canestor. Ang aming dating kapitbahay, ngayoy ganap ng aswang. Ang kanyang anyo ay mas nakakatakot, mahahabang kuko, matatalim na ngipin, at pulang mga mata na punong-puno ng galit. Ako ang magtatapos sa inyo, sigaw niya, sabay ilundag sa gitna ng baryo. Nagkaroon ng sagupaan sa pagitan ni Canestor at Mang Fidel. Ang bawat hampas ng kawali ni Mang Fidel ay sagot sa bawat pag-atake ng matinding halimaw. Lahat kami humiyaw at nag-ingay para suportahan siya, hanggang sa huling pagkakataon, tinamaan si Canestor ng malakas na kalampag sa ulo, sabay buhos ng langis mula kay Aling Iska. Napasigaw siya ng ubod lakas, at unti-unting natupok ng liwanag hanggang sa tuluyang naglaho. Kasabay ng pagkatalo ni Canestor, isa-isa ring naglaho ang iba pang mga aswang. Parang sila inawalan ng pinuno, at sa sobrang hina, lumipad sila palayo, tinanggay ng dilim ng kagubatan. Naiwan ang aming baryo na wasak at sugatan, ngunit buhay at nagtagumpay. Tahimik ang sumunod na sandali. Ang lahat ay hingal, pawis, at halos hindi makapaniwala sa nangyari. Ngunit nang magsimula ng sumikat ang araw, unti-unti naming naramdaman ang ginhawa. Sa wakas, natapos din ang bangungot. Ngunit alam naming hindi iyon tuluyang katapusan. Ang mga aswang ay maaaring bumalik, maaaring mag-ipon ng lakas, at muling umatake. Ngunit ngayong napatunayan naming kaya naming lumaban, alam naming may pag-asa. Ang aming mga kawalit kutsara ay hindi lamang gamit pangluto, ito ang naging simbolo ng aming katapangan at pagkakaisa. Sa gabing iyon, natutunan namin na hindi ang dilim ang tunay na kalaban, kundi ang takot na gumagapos sa puso. At dahil nagawa naming harapin ito, nagawa naming manalo laban sa mga halimaw na dati iniisip lang naming bahagi ng alamat. Matapos ang napakahabang gabi ng takot at labanan, muling sumikat ang araw sa aming baryo. Ngunit hindi ito simpleng pagsikat ng araw, ito'y tanda ng isang bagong simula. Sa unang pagkakataon matapos ang matinding pagsubok, muling nagkaroon ng katahimikan. Ang mga ibon ay muling umaawit sa mga puno, at ang simoy ng hangin ay bumalik sa dati nitong lamig na nagbibigay hinahon, hindi lamig na may kasamang banta. Ngunit sa kabila ng katahimikan, hindi madaling kalimutan ang mga nangyari. Ang mga sugatan ay ginagamot pa. Ang mga bahay na nasira ay unti-unting inaayos ng sama-samang lakas ng komunidad. Ang mga bata, kahit muling nakapaglaro sa labas, ay may bakas pa rin ang takot sa kanilang mga mata tuwing dumidilim ang paligid. Ang mga matatanda na may patuloy na nagbabantay, dala-dala ang kanilang mga kawali at kutsara kahit paaraw. Sa mga susunod na linggo, naging abala ang lahat. Ang bawat pamilya ay nagtulungan para muling maibalik ang sigla ng baryo. May mga nagsasaka, may mga nagkukumpuni ng bubungan, at may mga naglilinis ng paligid upang burahin ang bakas ng karahasan. Ngunit higit sa lahat, naging mas matibay ang ugnayan ng bawat isa. Kung dati kanya-kanyang buhay ang mga tao, ngayon ay tila isang malaking pamilya na ang baryo. Madalas kong marinig ang mga matatanda na nagkukwentuhan tungkol sa mga nangyari. Ang ilan ay naniniwalang tuluyan ng natalo ang mga aswang, lalo na nang mawala si Canestor na pinuno nila. Ngunit ang iba na may naniniwala na hindi pa tapos ang lahat, na balang araw ay babalik sila.
Ano man ang totoo, iisa ang napagkasunduan ng lahat, kailangang manatiling handa. Kaya't kahit bumalik na ang katahimikan, hindi nawala ang tradisyon ng paggamit ng kawali at kutsara bilang proteksyon. Tuwing gabi, bago matulog, bawat bahay ay may nakahandang kawali at kutsara sa tabi ng pintuan o bintana. Ang tunog nito ay naging simbolo ng paglaban, isang paalala na ang tapang ay laging nasa kamay ng mga nagkakaisa. Hindi rin namin malilimutan ang mga aral na iniwan ng karanasang iyon. Una, natutunan naming hindi sapat na umasa lamang sa mga alamat at kwento. Kailangang kumilos, maghanda, at maniwala na kaya naming ipagtanggol ang aming sarili. Pangalawa, natutunan naming hindi lahat ng kaaway ay nakikita sa unang tingin. Minsan, nasa tabi lang natin sila, nakikisama, nakikisalamuha, ngunit sa oras ng dilim ay lumalabas ang tunay na anyo. At pangatlo, natutunan naming ang tunay na lakas ay hindi nagmumula sa sandata o sa ingay, kundi sa pagkakaisa ng buong komunidad. Sa bawat gabi na dumadaan, unti-unting bumabalik ang normal na takbo ng buhay. Ang mga bata ay muling tumatawa, ang mga kababaihan ay muling nagkukwentuhan sa harap ng mga bahay, at ang mga kalalakihan ay abala na sa kanilang mga bukid. Ngunit kahit bumalik ang lahat sa dati, may naiwan na marka sa aming mga puso. Ako mismo, tuwing naririnig ko ang simpleng kaluskos ng hangin o tahol ng aso, bumabalik ang alaala ng gabing iyon. Ngunit imbes na matakot, nagiging paalala ito sa akin na hindi kami basta-basta nagapi. Kami lumaban at kami nagtagumpay. Ang aming baryo ay hindi na lamang simpleng probinsya na tahimik at malayo sa syudad. Ito'y naging simbolo ng tapang laban sa dilim, at ng kwento kung paano maaaring maging sandata ang pinakamaliit na bagay, kawali at kutsara, kung may kasamang tapang at pagkakaisa. Minsan, habang nag-uusap kami ng aking ina, napapangiti siya at sinasabi, "Anak, sino ang mag-aakala na ang ginagamit lang natin sa pagluluto, siya ring magliligtas sa atin?" At sabay kaming napapatawa, kahit maihalong lungkot at paggunita. Sapagkat totoo, sa bawat tunog ng kawalit kutsara, hindi lamang mga halimaw ang napapalayas, kundi pati ang takot na gustong lumamon sa aming pagkatao. Sa huli, masasabi kong ang aming karanasan ay hindi lamang tungkol sa pakikipaglaban sa mga aswang. Ito'y tungkol sa pakikipaglaban sa sarili naming pangamba at pagpili na maging matapang kahit sa gitna ng kadiliman. At habang tumatagal, ang kwento ng aming baryo ay patuloy na naipapasa, mula sa matatanda hanggang sa mga bata, bilang isang paalala na sa oras ng panganib, ang tunay na sandata ay ang ating tapang, at ang tunay na kalasag ay ang ating pagkakaisa. Kaya't ngayon, tuwing gabi na bumabalot ang dilim sa aming baryo, hindi na kami ganap na natatakot. Sapagkat alam naming kahit bumalik pa ang mga nilalang na iyon, handa na kaming muli. Hawak namin ang aming mga kawali at kutsara, maliit na bagay para sa iba, ngunit para sa amin, ito'y simbolo ng aming katapangan, aming pagkakaisa, at aming paniniwala na walang dilim na hindi kayang talunin ng liwanag. At doon, natapos ang aming kwento. Ngunit ang aral at alaala ng gabing iyon ay mananatili magpakailanman, hindi lamang sa aming baryo, kundi sa bawat pusong naniniwala na ang pinakamaliit na ingay ng tapang ay kayang magtaboy ng pinakamalaking halimaw ng dilim.